Tayo'y magpuri at magdiwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating ginugunitari ng pagdala sa Mahal na Birheng Maria sa templo. Diba? Sa kanyang panalangin, tunay nga maranasan natin ang biyaya at ang buhay na walang hanggan balang araw. Kaya upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, amitin mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama na'y makapangyarihan, kaming gumugunita sa Mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyang pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagdapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama sa Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Sinabi sa akin, Juan, narito ang 2 kong saksi. Ito'y ang 2 punong ulibo at 2 ilawan sa harap ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw. At ang kanilang bangkay ay mahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod, na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. At hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Pagkat magagalak ang lahat ng sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng 2 ito. Magdiriwang sila at mabibigyan ng mga regalo. Sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, "Umakyat kayo rito." At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.
Ang poon ay papurihan, siya ay aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanan hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nililupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may aawitin akong bagong-bago. Alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Alleluia. 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 Ang Diyos. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at naiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isisang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kaluliyay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kailangang asawa niya? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila yung mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanya kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. God is good. All the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ngayon nasa bispiras ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari at mamayang gabi po, ang misa natin ay pang Kristong Hari na po. At pagkatapos noon ay meron tayong 2 oras na vigil sa Blessed Sacrament upang itaas sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin, dalahin sa buhay na nagmamahal sa atin ng lubos at tinuturo sa atin ano ba ang buhay sa kabilang buhay? Buhay na walang hanggan sa piling ng poong may kapal. Alam niyo po, ang mga Sadduceo at Pariseo, dalawang may alam sa lumang tipan. Kailangan sila yung magkaiba.
Ang mga Pariseo ay naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay. Samantalang ang mga Saduseo, sila'y matatalino at marurunong. Ang pinaniniwala nila yung 5 unang libro ni Moises sa lumang tipan na Pentateuch, na sa kailang paniniwala, hindi, walang buhay na walang hanggan. Kapag patay na, tapos na. Hindi sila bubuhay sa muling pagkabuhay. Kaya nga ginawa nila, nagtanong sila sa Panginoon ng isang hypothetical question. Isang tanong na, kung halimbawa, ayan, para bang may preposition na sila. Kasi po, may batas si Moises kapag ang isang lalaki nag-asawa at walang anak, dapat mapangasawa ng babaeng balo yung kapatid nung namatay para sila magkaanak doon sa namatay. Ayan, para maituloy yung lahi nung panganay. So yung maging anak nilang una, iti maging anak bale nung namatay na matanda o yung kuya. Halimbawa. Paano po ito? Guro, may 7 lalaki magkakapatid. Nag-asawa'y panganay, namatay walang anak. Napangasawa'y pangalawa, namatay walang anak. Pangatlo, pang-4, hanggang pang-7. Paano yung napatay? Napatay. Namatay na walang anak. Sino po sa muling pagkabuhay ang asawa nung babaeng balo kasi 7 ang kanya naging asawa? Siguro baka kung isipin, baka yung panganay kasi yung una. Yung nakauna. Baka yung bunso, yung huli. Baka naman yung gitna. Anong sagot ng Panginoon? Maling-mali kayo. Sa muling pagkabuhay, hindi na mag-aasawa ang mga muling binuhay ng Panginoon. Sila'y matutulad sa mga anghel. Kaya po sa mga hindi pa nag-aasawa rito, baka sa langit, maganda mapapangasawa ko. Katulad ko, hindi ako nag-asawa, pari po ako. Ako siguro, ang ganda na mapapangasawa ko sa langit. Kasi, iniwan ko lahat, tapos sa langit, may maganda siguro ako mapapangasawa. Hindi. Sasabi, sayang? Hindi eh. Kasi, sa langit, hindi na mamamatay ang mga tao. Sa langit, buhay na walang hanggan. Hindi pwedeng imbuhay mo sa lupa, ay buhay mo sa langit. Magkaiba po yun. Ikaw at ako ay para ng anghel. Ang puso't kalooban mo, wala ng physical flesh, kundi spiritual na ikaw ay nagpupuri, sumasamba, naglilingkod sa Diyos parang isang anghel na isang espiritu. So, ganun ang buhay natin. Mayroong isang pelikula, ang bida si Richard Gomez kasi Don Sulueta. Hindi ko na kung hihintayin kita sa langit. Para bang hindi sila nagkatuluyan dito sa lupa, baka sa langit sila yung magkatuluyan. Di ba? Para may maganon love story. Ha? Hindi po. Wala pong ganon. Kasi sa langit, hindi mo natitingnan yung kasama mo. Ang focus mo na ay ang Diyos. Siya na. Siya ang layo na yung pagkatao, na yung kaluluwa, na kayong buhay. Siya na ang Panginoon na ating Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Binanggit dito, sabi ng Panginoon, di nyo ba alam, sinasabi doon sa nagbabagang kahoy, the burning bush, ang sabi ng Diyos ay kay Moises, tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Kung titignan, 500 taon po ang pagitan ng edad ni Moises sa ni Abraham, mahigit 500 taon. Ibig sabihin, hindi niya inabutan to, baka nga hindi niya kilala yung mga ito, pero ibig sabihin, hindi sila namatay. Sila Diyos na buhay, Diyos ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham. Ibig sabihin nun, kasama-sama sila ng Diyos sa langit, doon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, kung hinigiliw, ang buhay na ito sa mundong ibabaw na ito ay pasamantala lamang. Hindi po ito permanente. Sa dami ng minimisahan kong patay po, 3 patay po yung mimisahan ko. Iba-iba mga kadahilan kailang kamatayan, kapot iba rin, mayroong mga biglang kamatayan na patunay lang na ang buhay na ito ay hindi mo hawak. Kasi di ba pwedeng itakta na, nako, 10 years pa ako mabubuhay. Hindi pa ako mamamatay, malusog nga ako wala nga akong sakit eh. Sino may sabi sa'yo?
Merong natulog, hindi na nagising. Merong sumakit na yung puso, inatake na sa puso. Merong aksidente. Merong iba't ibang kadahilan. Merong tinamaan ng kidlat. Kala, kwento lang yun. Pero meron. Mga kapatid, ang buhay na ito sa mundong ibabaw na ito ay isang lamang paglalakbay. Kaya nga po, kung titingnan nyo, tayo po yung nagtatapos na ng buhay ng Kristong Hari ngayon, bukas, mamayang gabi. At panibago na naman kinabukasan sa linggo na naman ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon, no, Adbyento, upang ipaalala sa atin na may simula at wakas. Pero ang wakas ay hindi lang wakas dito sa lupa. Sapagkat sa kabila ng wakas ay may buhay na walang hanggan. Sana po, ano man ang meron tayo sa mundong ito, ay gamitin natin para makapunta tayo sa langit. Tulad po kayo, nakatutuwa po, marami na po nagdala dyan ng bigas, dilata, noodles, may dala rin pong ilang mga damit. No? At iba pa na magagamit po natin, madala po natin sa darating na Miyerkules ng hapon, Huwebes po. Sa cash naman po, halos 100 plus na po yung ating nalikom. Yung kalahati po ay ibibigay natin sa diocese. Sila naman po magdadala doon sa Cagayan. Yung kalahati ay dadalhin po natin. O may kalahati, madadala natin tayong in cash para naman po sa mga taga-Cagayan sa Commission Social Action doon. So alam niyo po, hindi po ang Panginoon tumitingin kung gaano kalaki ginibigay natin. Kundi ito ba'y nanggagaling sa ating mga puso. Yun ang titingnan ni Lord. Ang mahalaga, bukas kang nagbibigay. At sa Panginoon, hindi bibilangin sa langit kung ano mga nabigay mo, kundi ito ba'y ginawa mo nang gagaling sa iyong puso. At siya nakakakita na lahat. Hindi man alam ng mga tao ang mga nagbigay, anonymous donor man kayo, maging sino man kayo sa ating parot, maging labas ng ating parokya. Alam to ng Diyos. At siya nakakakita na lahat. Ang magbibigay sa iyo ng gantimpala, buhay na walang hanggan. Hindi ka man makapag-asawa dito sa lupa, sa langit man. Hindi ka man mag-aasawa, pero kasama mo ang Panginoon na magiging sentro ng iyong buhay. At siya'y papupurihan, sasambahin, sapagkat ang Diyos na pinakalayunin ng iyong kaluluwa, ang siya'y sambahin at papurihan at paglingkuran. Mahalin ng buong puso at kaluluwa. Nawa sa ating pagtanggap ng katawan ng Panginoon sa banal na komunyon at kayo nagmimisa sa nanonood ng misang ito. Tunay nga maranasan niyo ang biyaya at pagpapala ng Diyos at paghahanda sa inyo ng Panginoon balang araw na makasama siya sa buhay na walang hanggan na ating Panginoong Hesukristo. Amen. God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakapamaluwalhating kapayapaan sa pag-asa at sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo na may pusong malaya mula sa hangad na pag-alilangan at pagdududa sapagkat nananalig tayo sa pangako ni Jesus na muling nabuhay para sa atin, ating itutugon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig, naway magpatuloy na magpahayag ng mabuting balita, ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naway maihatid natin ang liwanag ng buong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at sa kawalang pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, mga walang tahanan, at mga nangangailangan, naway madama ang Panginoon ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang loob ng mga mabubuti sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo
sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, dulog pa iba pa natin mga natatanging kahilingan. Higit at itinataas ang lahat na nag-donate po sa ating donation para sa Cagayan. In cash and in kind, nawa sila pagpalag basbasan ng Panginoon sa kailang pamumuhay. Tinataas din po natin lahat ang nasalanta ng bahang ito, na itong hanggang nasa evacuation center pa. At nawa sila ilayo sa COVID, nawa para sa kailang ang kagalingan at pagpapala ng Diyos. Panalangin din natin ang ating mahal na Pangulong Duterte at ang kanyang mga kasamahan sa pamahalaan. Sa pinakamababa, hanggang dito sa atin, sa mga kapitan ng ating mga balikan ng mga kasama naglilingkod, nawa sila gabay na patuloy ng kalakasan sa kailang gapanin upang ang COVID na ito at anumang sakuna ito ay ating mapagtagumpayan. Diyos ng mga buhay, bigyan nawa kami ng Isyo Kristiyang ito na nagpaghahangad sa walang hanggang hapag na iyong inihanda sa amin kung saan maluhat, malulugod kami sa kaligayahan ng iyong presensya magpakailanman. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong katawan-tawang anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya inuwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay maging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa pagpatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na ay makapangyarihan, tunay nga marapat kay pasalamatan, ngayon nasa aming buhay pagkilos at pag-iral. Sa pamoy namin araw-araw, tinatamasa namin ang pagmamahal sa pag-ibig mong ipinala sa Kata Espiritu Santo ng aning bigay. Ng anak mong lagi sa katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukha ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gayon mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ng kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinag-hati-hati nabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko.
Gayun din naman nung matapos ang apoy, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inalin namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kinarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Dennis naming Obispo at Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin uli ng mga kapad namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon di lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na San Jose. Kaisa ng mga apostol lahat ng mga banal na namoy sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Amang mahabagin, sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon, ating dasalin, awitin ang Ama namin. Manami, sumasalangit ka, ang ngalan mo sa amin, ang kaharian mo loob mo para ng sa langit. Ngayon, aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami aming mga sala. Papatawad namin amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang papapayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Isus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo.
Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami nakapaypa at pagkakaisain sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Iba'y kapayapaan, pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po ay sumainyo lahat. Kordero ng Diyos, Nalagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, ito Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa libutan, tumatawag sa itaas natin sa Kanya, ating kahit mapalad tayong tatanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inialay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama na mapagmahal, sa pagsasalin sa banal pakikinabang, ang iyong kadaan loob ay aming nihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen ay pagtulad namin sa Kanya, ay mapangindapat naming paglingkuran, pagganap sa kaloob mong kaligtas sa pamagitan ni Jesucristo, pasahan sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Orasyong Pirata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasawi ng isa ni nakamatayan. Tulungan mo ang magsipag-aral sa kalikasan at pinagmulan ng virus na ito kung paanong masugpo ang paragang sakit na dulot nito.
Gabayin mo mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila ng may puso kakayahan ang mga may karamdaman. At sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas sa solusyon salot na ito. Sinasamo namin ang mga indinapo ng sakit na ito ay makabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilis na kami sa kabubutin lahat at matunlatan ng nangangailangan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. Sa Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Mamaya po ay may misa po tayo. Ito po yung anticipated mass na mamayang hapon, alas 6 ng gabi. Hanggang alas 7. Alas 7 po ang pagbabantay hanggang alas 9. At bukas po, mayroon pa po tayo isa pang vigil. 5 to 6, saka 6 po motorcade. Tapos sa motorcade po, may misa na po tayo. Paghandog na Kristong Harit Misa. Tapos po, alas 9 misa. At sa hapon po, alas 5 ng hapon ng misa. Sa magnanais pa po, magbigay rito para sa relief goods. Dilata po, easy open na dilata. Noodles at kape. May dala rin po ilang damit. Pwede rin po bigas. At pwede rin po, pwede po ang cash kasi para po mas kung ano man po yung hindi natin nadadala doon. At sa cash po ay ito po ay mas makakatulong sa mga tagagayan na mapambili po ito ng diocese ng Archdiocese ng Tugigaraw sa kanilang pagtulong po, sa ating pagtulong po sa kanila. Sa ating sama-samang pagtutulong, ang Diyos po nakakakita nito at siyang gaganti sa ating kabutihang loob. Tatay na po lahat. Ipagdasan niyo po ang seminar ngayong maghapon ng ating mga bagong lay minister. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo at inyong buong pamit-angkan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humahit tayo lalong nagmamahal upang marating ang buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon.